Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At meron tayong kliyente dito sa ating shop, isang Photon mga bossing, kamukha ng ating Hi-Ace. Ang issue nitong ating Photon mga bossing ay nawawala ang refrigerant pero walang makitang leak. Okay, so pero ang problema ng ating compressor ay medyo mahirap siyang hanapan ng piyesa. So hindi siya kamukha ng ating mga Hi-Ace na denso, yung nakakabit na compressor. So, ang gagawin namin dito, tapos nung nagpakarga daw yung may-ari, yun nga, lumamig naman, pero hindi ganun kalamig, tapos nawawala nga yung refrigerant. So, may offer tayo rito na mag-convert na lang kami ng panibagong compressor na mas marami niya makukuha pagdating ng mga panahon na kung kailan siya masisira ulit. So, i-convert natin siya ng compressor at syempre, maglalagay na ako ng isang additional na condenser. Kasi nakita na namin itong mga ganito, laging nasisira yung compressor dahil nga nagkakaroon ng high pressure. Pinababa na rin natin yung ating condenser, mga bossing. Ayan, no? So, nakita natin yung kanyang pan, hindi na original. Na-convert na lang ibang pan. Pero okay lang naman kung gumaga. Kaso, parang maliit yung kinabit eh. So, isa lang yung condenser na nandyan na may pan. Alam ko, meron kasi ito dito eh. Isang condenser, hindi ko lang alam. Yung isa, yung parang dragon, ano yata, yung isang sinasabi natin mga bossing eh. So, ang gagawin namin, magdadalawan na kami ng condenser. Maglalagay na ako ng isa sa ilalim pa para mas maprotection na natin yung high pressure na tinatawag natin. So, mas gaganda ang circulate ng refrigerant. Hindi masyado mag-iinit pag nasa tama yung ating condenser. Okay, so papababa natin lahat. Papakita namin sa inyo kung anong gagawin natin dito sa ating Photon mga bossing at kung ano makukuha nating lamig. Wala tayong papagbabasihan ng lamig dahil wala nang refrigerant na dumating sa atin. Kaya yung final na lang na makukuha natin na maibibigay natin sa inyo dito sa ating Photon. Nababa na rin natin mga bossing yung ating evaporator. So ang evaporator natin based dito sa ating analyze pa lang ng hindi pa tinatanggal sa housing, meron na siyang conversion. So sa madalit sabi, baka nasira na ang dating original na evaporator tapos walang makuha, etc. Hindi ko alam. Nag-convert na sila. Walang issue, basta pasok dito sa paglalagyan. Ang nakita lang namin, medyo walang pum. Siyempre lalabas dyan yung hangin, sayang naman. So imbis na yung itatapon dun sa kabilang side, dito na lalabas yan. So i-correct na lang natin yan mga bossing mamaya. Yan yung evaporator. Bagong palit mga bossing ngayon. Bago pa. Pero syempre, i-check natin lahat yan. Evaporator sa likod mga bossing, ito na. Meron lang talaga siyang parang foam dito. Kaso sobrang dumi. Pang ano to ng ano eh. Ng tubig para wag tumalsik. Pero parang sobrang sikip naman yata nitong ano na to, screen na to. Tingnan natin kung ibabalik pa natin siya. Mga bossing, ito na yung compressor ng ating Daiwo tuloy. Kasi kamukha ng Daiwo eh. So, sinong familiar sa mga may Daiwo. Ito yung kamukha ng compressor nila. So, ito ang problema natin dito mga bossing. Pagka nandito sa oil seal ang tama, medyo mahirapan tayo makakuha ng oil seal nito. Kasi hindi pa tayo nakakapagpalit ng oil seal ng ganito eh. Kung may kamukha ba siya dun sa mga oil seal na mga ginagamit natin. So kaya ngayon, ang gagawin na lang natin, i-convert na lang natin siya ng sanden. Pero yung orig na sanden, nakakabit natin sa kanya. Medyo mahirap makahanap kasi ng pyesa rin itong ating mga Photon eh. Meron din siyang control valve mga bossing eh. Kaso manual lang. Yung iba kasi yung ECD, yung electronic, pero to manual lang tong kanyang control valve. O yan, papapalitan na lang natin ng panibagong compressor. Pwede naman sanang subukang buksan, pero ang problema kung walang makukuha, wala rin. Kasi ang kalaban natin yun, singaw eh. Tapos hindi naman na bumababa pagka nililigtas natin. Wala naman siyang nagpapakita. Pero pag kinarga na ng freon, nawawala. Kasi nakailang pakarga na rin yata ng freon yung may-ari eh. Uy, may balat ng saging pa. Okay mga bossing, ito yung compressor ng ating Photon.
Pero may na-encounter kaming photon na iba, hindi naman ganito ang compressor. Maingay na rin yung bearing. Okay, ayan na yun. Isa sa mga dahilan mga bossing kung bakit nagkakaroon din ng trouble ang ating compressor dahil dito sa mga dumi na yan. Pag hindi kasi na-maintain ng condenser na malinis, mahihirapan kasing makapag tanggal ng init ng compressor. Pangalawa, yung dumi na yan, nababara sa pins natin mga bossing, yung pan, mahihirapan namang makaptagos ang hangin. Pwedeng kaya rin mabilis masira yung pan o kaya nasisira yung pan dahil wala rin tinatapunan na hangin yung kanyang sa condenser. Ibig sabihin, nabablock lang yung binubuga niya. Kasi kung walang magiging buga, wala rin magiging higop mga bossing. So, puro ugong lang. Wala namang power o wala namang lakas na ibabato. Kasi pag barado na yung mga pagitan na yan, puro tayo pa ng mga kaibigan. So, kaya kailangan, pang unit nyo, kung meron ng mga edad na ng mga 2 taon, kung nasa ilalim ang condenser, lagi nyong palinis. Ipa-check nyo para at least yung compressor hindi mahirapan at hindi bumigay. Mga boss, ito na yung kakabit nating compressor, no? Ito yung ating orig to mga bossing nga. Ang lumalabas kasi ngayon China saka Singapore. Pero ito yung ating orig na Sanden. So kahit bago, pinapalitan natin ng langis yan. Kaya nakataob siya dyan. So yan ay kakabit natin sa ating photon mga bossing. Siyempre mga bossing, yung ating isang pan, lilihain din natin, no? Linisan natin, binuksan natin, chinek natin yung carbon. Maayos pa naman din. Medyo mahirap lang talagang tanggalin to, kaya dapat hindi na binubuksan, no? Pero kung walang pamalit, kailangan ma-check natin kung good pa naman. Mahaba pa naman yung carbon mga bossing. Okay, mga boss, okay na itong ating evaporator sa harap. Nalagyan na rin natin ng pump paikot dahil wala siyang nakalagay. At syempre, na-reform na rin natin yung ating housing sa likuran. Mas maganda na yung walang singaw, mga bossing. Isa sa mga sekreto rin yan kung bakit medyo hilaw ang lamig pagka dumadaan kasi yung ating hangin dito sa mga pagitan na wala namang malamig. Syempre, kung masikip dito sa gitna, dito sila dadaan lahat sa medyo malaki ang awang. Okay? So kaya nilalagyan natin ng pumpaikot yan. Valve, bago na syempre. Compressor, nakakabit na. Lilinyahan na lang. Ha? Oo. Eto, nakakabit na mga bossing. Ano pa ba? Ayun na, nililinyahan na ng ating masipag na chick boy. Na walang jowa. Mabigat dun mga bossing. Siyempre condenser naka-install na sa likuran. Pakita lang natin sa inyo yung ating mga pinagagawa dito sa photo na to. Yan mga bossing, yan. Uy! Ano yun? Nakakatakot kayo pumuputok ka. Okay, so malamang bukas na natin matitasting. Bukas na natin yung tatapusin. Medyo late na rin kasi mga bossing, para mga alas 4 lampas na, hindi na tayo aabot. Pero nakakabit na. Condenser, compressor, condenser, evaporator, kinakabit at kakabit na. Okay mga bossing, na-itap na natin lahat yung ating mga pyesa. Magmula sa ating evaporator, nakakabit na. Pipe, lahat nakaligtas na rin mga bossing. Maglo-load na lang kami ng refrigerant. Okay mga bossing, load na tayo ng refrigerant dito sa ating photon. Photon ba? Tama ba? Meron na akong 30 ang low side. Napakababa nung high side natin mga bossing. Wala pang 150, pero dahil yung klema natin mga bossing medyo pa ambon-ambon ng konti, so hindi ganun ka init sa madalit sabi. Pero sa 150, basta nasa mababa ang low side, hindi natin maituturing na mahina ang pump ng compressor. May mga pagkakataon kasi na pagka mababa ang ating high side, sinasabi na hindi na ganun kalakas ang bomba. Pero depende yan mga bossing sa sitwasyon ng ating reading. Ang mahina na bomba, mababa ang high side, mataas ang low side.
Pero sa reading ngayon, walang 30. Yung low side, kita ba mga bossing? Ayan. Tapos ang high side natin ay walang 150. So kung mahina ang compressor, mataas ang low, mababa ang high. Walang power, kaya walang discharge, walang suction. Okay, so tingnan natin yung lamig mga bossing. Kung meron na ba. Pero nagmo-moist na yung likuran mga boss. Oh. Eto hindi pa nakabit yung ating copper. Medyo mainit ang singaw ng ilalim. Pero meron na tayong lamig mga bossing na nasa 10 degrees Celsius, no? So merong pag-asa. So, ibig sabihin, mukhang maayos naman yung magiging kalalabasan nitong ating kinonvert na compressor sa photo na to, yung Sunday natin mga bossing. Tapos naglagay tayo ng backup na condenser dito sa ating ilalim mga bossing. Ayan. Okay, malaking tulong yung backup na condenser kung talaga ang nagiging issue ng ating aircon ay nagkakaroon ng high pressure. Ang nakikita lang naman naming mali sa mga backup at additional kung sumosobra na yung condenser. May mga pagkakataon kasi na dapat akma yung condenser dun sa ating compressor. Hindi pa pwedeng maliit yung compressor, lalakihan natin ng condenser. Meron naman ang pagkakataon na depende naman dun sa condenser na ginagamit. Na minsan kasi yung condenser talagang sablay. Kahit na medyo malaki na, pero sablay yung condenser. Parang kagaya ng sinasabi natin mga replacement. So may mga error sa condenser. Kaya kahit na ayos ang laki ng condenser, hindi naman nakakapag-response ng gano'ng kagandang lamig mga bossing. Okay, so obserbahan lang namin to. Pero papabuo ko na kasi nakalawit pa rin. Pero nagmo-moist na yung ating mga bintana. Dahil nga may konting hindi gano'ng kagandang panahon ngayon mga bossing. Ayan o. Kasi kanina umambon pero nawala na. Sana sumikat yung araw. Hindi ko lang alam kung sisikat. Hindi ko alam may bagyo ba ngayon mga bossing. Ano ba ngayon? Webes. Okay, so tasting lang kami. Malaki pa ang oras namin dahil ang sabi namin sa ating kliyente ay hapon pa. Kasi in overtime natin to kahapon mga bossing dumating siya parang mga 11 na o alas 12 na ng tanghali. So yung ating isang buong halos hanggang alas 9 ng gabi, inasikaso natin to para ngayon makapag-tasting o mahabol namin sana yung magandang klima. Pero mukhang may masungit na panahon tayo ngayon, no? Okay, yun lang. So medyo maganda naman dahil nakakababa na ako ng 10 degrees Celsius. Alam niyo naman ang mga photon mga bossing. Nakiking problema ko dyan yung response pati ng hangin. Kahit parang naka number 3 na, parang hindi pa ganun kalakas, no? Pero sa ngayon naman to, medyo marami na namin ginawa doon. Yung ventilation, so connect na namin lahat. So tingnan na lang natin kung anong magiging reklamo ng ating kliyente pagka sila na mismo ang gumagamit nitong kanilang unit. Okay. Mga bossing, goods na tong ating photon. Na-tasting na rin natin kahapon pero hindi nakuha ng ating kliyente. Kaya ngayon natin siya papakuha umaga pero pina-start pa rin natin siya. Goods naman lahat ng reading natin dyan. Ganun pa rin, nagmo-moist pa rin naman yung ibang mga salamin natin. Pero maaga pa mga bossing, pwede pa natin siya ma-tasting. Sana medyo gumanda yung panahon para at least makita natin yung pinakamagandang lamig na makukuha niya. Pero bumababa ng 10 degrees Celsius, sinet natin siya ng mga nasa 9 degrees Celsius bago mag-off. Pero goods naman, nakukuha naman niya yung ating setting na nilagay sa kanya. Kaya palagay ko mapapakinabangan ng ating kliyente itong ating ginawa dito sa ating photon. Okay lang mga bossing, antayin lang namin yung ating kliyente. Habang wala, start ulit natin. Matagal na natin na-start kahapon pero start ulit natin ngayon. Marami naman diesel itong ating photon na to. Okay, yun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you mga bossing.